Okay, so ayan po yung ating video clip sa nangyaring paglindol dito sa Kabisayan region natin sa Bohol. Okay? So kung i-imagine din natin yung impact ng ganong kalakas na lindol. Okay? So yun yung mga kaya niyang sirain, kaya niyang gumiba ng mga buildings, okay? Yung mga tulay, okay? So kung titingnan natin, napaka-solid nun, kaya lang kaya niya pa rin wasakin. Also yung mga bahay, mga building, yung mga simbahan na halos wala ka nang makikita nakatayo, Okay? So according dun sa DRRM, nagkaroon sila ng 144 fatalities, yung mga namatay. And then almost humigit kumulang 300 na hindi pa natatagpuan. Okay, so ang tanong dito is, paano kung sa atin mangyari yon sa ngayon? Handa po kaya tayo? Okay? So yung kinatatakutan po natin, yung sinasabi natin na, yung tinatawag nating the big one. Okay? Na isang malakas na pagyanig or paggalaw ng lupa. Okay? Maaring yun na yun po yung the big one sa kanila. So maaring bawat lugar, once na nagkaroon ng isang napakalakas na lindol, yun na po yung big one na tinatawag. Okay? So sa mga nangyari dati sa mga Kabisayan region natin, sa Cebu, sa Davao, maaring yun na po yung tinatawag natin the big one. Naganap na po sa kanila. And nakakatakot, nakakalungkot na isipin na dito po sa atin, okay? Metro Manila to Laguna, okay? So wala pa po tayong nararanasan ganong kalakas na paggalaw ng lupa. So yun po yung mga bagay na dapat natin sa ngayon dapat natin talagang paghandaan. Okay? So nakita po natin yung mga video clips kung ano po yung mga maaaring idulot na damages nito or kung gaano kalakas po itong sinasabi natin 7.2 magnitude. Okay po? Yan, isa pa po dyan is yung mga dapat paghandaan natin kung paano natin susolusyonan yung mga pangyayari or maaaring mangyari na mawala ng kuryente. Okay? Ano yung gagawin natin pagka ganun ang nangyari. So karamihan lahat po tayo isang procedure natin, ang practice po natin is pagka nagkaroon ng lindol, lumalabas po tayo ng mga tahanan natin, ng gusali, pumupunta po tayo sa evacuation areas. Okay? Paano tayo mag-i-stay doon? Let's say, abutin tayo doon ng mga ilang araw. Ano yung mga kinakailangan nating kagamitan? Okay? O yung nga, tinatawag natin mga emergency kit natin, o yung go bag na tinatawag. Okay? Paano kung wala na tayong supply ng pagkain dahil yung mga kalsada na dadaanan ng mga maaaring maghatid ng mga pagkain natin or mga pwede natin mabili sa palengke is ma-destabilize na rin. Okay, so yan po yung mga marami pong katanungan na dapat natin paghandaan, pag-aralan. Okay? Sa maaaring idulot sa atin yung tinatawag nating the big one. So, silipin naman po natin itong mapa ng province of Laguna. Na nakapagka nagkaroon tayo ng ground shaking, ito po yung magiging, yung kulay red po yung hazard. Okay? Yung pillbox earthquake intensity scale or yung PACE na tinatawag natin, kapag ka po nangyari yung intensity 8 or higher, okay? So yan pong mga naka-red na yan, halos or buong mapa na po ng Laguna is apektado.
Okay? Actually, yung 7, magnitude 7 pa lang po, napaka-destructive na po niyan. Okay, pagka po gumalaw ang ating lupa. So, ibig po sabihin natin dito is hindi lang po yung mga lugar na nasa active fault line na tinatawag natin, ano, o yung doon sa West Valley Fault, sila lang po yung apektado. Hindi po. Lahat po tayo apektado. Okay? So, the earthquake-related hazards. So, ito po ay yung mga ah mga hazard na dinudulot ng paggalaw ng lupa. Okay? Yung ito po na tinatawag nating faulting ground or ground rupture. Okay? So, ito yung mga pagkabitak ng mga lupa, mapakongkreto man yan or may mga bakal man yan. Okay? So, yan po yung nangyayari, no? So, yan po yung mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng kung may mga infrastruktura po tayong nakatayo dyan. Maaari po yan, okay, bumagsak. Kagaya po netong ground shaking natin, ano? Na kapag ka nagkaroon po ng yung ating lupa is nagbabibrate. Okay? So, yan po yung mga pag meron po tayong mga high-rises tower dyan, yung mga building, o yung mga bahay po natin ng mga may second, third floor, up to fourth floor, okay, is may mga possibility mag-collapse. Okay? Gawa ng pag-shake ng lupa. Okay? Kapag ka naman po ang ating earthquake is nangyari naman na yung pinakang port ng quake natin nangyari naman sa mga bodies of water, ayan, pwede naman po ito. Yan, kaya niya po mag-produce ng mga yung tinatawag nating mga tsunamis. Okay? Next po natin is yung ating tinatawag nating liquefaction. Unahin po natin itong liquefaction. So, liquefaction po is ang ilalim po natin, ibig sabihin po nito, ang ilalim po natin is, 'di ba, ang Pilipinas po halos napapaligiran po tayo ng tubig. So, ang pinakang ilalim po ng lupa na tinutungtungan ng mga bahay natin, ng mga building natin, is tubig. Okay? Na kapag ka po nagkaroon ng shaking or napaggalaw ng lupa, gagalaw din po yan tubig niyan. So, yung chances niya, yung possibility niya na humalo dun sa mga concrete natin, sa soil natin, ano, pataas. Okay? Magmimix po yan. Kaya niya pong palambutin yung nasa ibabaw. So, ang tendency po niyan, kapag ka po yan humalo sa lupa, ano, paakyat. Okay? Yun, ma-deform yung soil natin or yung pinaka nasa ibabaw natin. So, yan, may mga tendencies kung may mga nakatayong building dyan, may mga bahay dyan, is yan, tumagilid yan or mag-collapse. So, yan po yung liquefaction. Effect ng liquefaction. Next na po, naman po natin is itong mga landslide. Okay, so sa landslide naman po natin, ano, kadalasan ito nangyayari kapag ka meron po tayo mga anyong lupa na matataas. Okay? Na kapag ka po nagkakaroon ng vibration yan or ng paggalaw ng lupa. Okay? Yung tightness po niyan, so naglo-loose. Okay? So yung tendency po na gumuho yung isang parte ng or isang bahagi ng mga kabundukan natin, ano, let's say, is mag-collapse, gumuho. So yan po yung ating mga tinatawag na landslide. Okay? Next po natin is fire. Bakit po laging kaakibat? Okay? Every time na may pagyanig or paggalaw ng lupa, bakit laging kaakibat po itong fire na to? Kasi po, ganito po yan. Sa mga structures po natin, meron po tayong mga
electrical wirings. Okay, halimbawa sa bahay. So, nasan po ba ang mga electrical wirings natin sa bahay? Nasa loob po yan, nakapaloob po yan sa mga kisame, okay? So, nakapaloob po yan sa mga pader natin. Okay? So, try to imagine na kapag ka po nagkaroon ng shaking at na-deform po ang ating mga bahay, okay? So, let's say, yung ating pader na nagkaroon ng crack, okay? So, nagkaroon ng deformity sa loob, na maaari pong mag-cause na yung wire natin sa loob is maputol or magdikit, okay? Diyan po nag-i-start ngayon yung pag-init ng ating mga electrical wires. Na kapag ka po yan tumagal, uminit, okay, magkokos po yan ng apoy. Diyan po nag-i-start ngayon kung bakit lagi po tayong akibat po lagi ang fire pagka meron tayong mga ganitong mga paggalaw ng lupa. So, next naman po natin is etong flood. Ito yung pangalawang hazard ng ating City of Binyan, ano. Kanina po yung earthquake. Now, sana po may nakapulutan tayong aral dun sa mga naging topic natin regarding sa earthquake kanina. Okay? Now, punta naman po tayo dito sa flood. Pag-usapan naman natin itong pagbaha, ano, na medyo talagang napakalaking problema natin dito sa Binyan. Lalo na doon sa mga itinatawag natin nasa low-lying areas. So, ngayon naman po, tunghayan po natin at magbalik tanaw po tayo dito sa isa sa mga pinakamalakas na bagyo, no, na naranasan natin dito sa atin sa Binyan, nagdulot sa atin ng malawakang pagbaha. Okay. Ito po yung Tropical Cyclone Christine. Nangyari po ito nung 2024, siguro I think mga October po 'yon, month of October 2024. Okay, so tingnan po natin, obserbahan natin kung ano yung mga hazards o yung mga pwedeng maging damage sa atin dito sa bayan ng Binyan pagdating doon sa baha. Panoorin po natin. Malawak po ang kaulapang dala ng bagyong Christine. Sa ngayon, nakataas po hanggang alas 8 ng umaga ang yellow rainfall warning sa Laguna, Batangas, Rizal at ilang bahagi po ng Quezon. Posible po ang pagbaha sa gitna ng masamang panahon. Ika-21 ng Oktubre, itinaas ang Emergency Operations Center o EOC. Isa-isang inilatag ang mga hakbang para sa mas epektibong pag-aksyon sa gitna ng malakas na ulan at hagupit ng malakas na hangin. Hinati ang mga kawani sa 4 na grupo na tututok sa ilang kritikal na lugar. Dala ang kanya-kanyang kasanayan sa pagresponde sa iba't ibang kalamidad. Sa pinagsamang puwersa ng PNP, BFP, barangay at ilang volunteers mula sa Wizard Philippines at Tao Gamma Team. Sa kabila ng paulit-ulit na pagpapaalala, ay pinili ng ilan nating kababayan na hindi lumikas. Hindi naging madali ang pagresponde sa mga na-stranded sa kanilang... Malawak po ang kaulapang dala ng bagyong Christine. Sa ngayon, nakataas po hanggang alas 8 ng umaga ang yellow rainfall warning sa Laguna, Batangas, Rizal at ilang bahagi po ng Quezon. Posible po ang pagbaha sa gitna ng masamang panahon. Ika-21 ng Oktubre, itinaas ang Emergency Operations Center o EOC. Isa-isang inilatag ang mga hakbang para sa mas epektibong pag-aksyon sa gitna ng malakas na ulan at hagupit ng malakas na hangin. Hinati ang mga kawani sa 4 na grupo na tututok sa ilang kritikal na lugar. Dala ang kanya-kanyang kasanayan sa pagresponde sa iba't ibang kalamidad. Sa pinagsamang puwersa ng PNP... So, natunghayan po natin yung mga kaganapan nung nangyaring tropical cyclone na yan kay Christine. Okay, so ganun po kami naghahanda, ganun po namin pinaghahandaan namin mga pagresponde pagdating sa mga ganitong pagbabaha.
Okay, so ang medyo mabigat lang po kasi dito, no, yung meron naman po tayong mga anunsyo bago pa lang maganap yung pagbaha na dun sa mga lugar na okay, yung mataas yung mga posibilidad na lumubog yung kanilang lugar o umabot hanggang bubungan yung pagtaas ng tubig ng mga bahay nila. Okay? So, naabisuhan naman po natin yun. No? Kaya lang, sadyang meron tayong mga kababayan okay, na mahirap para sa kanila para likasin o iwan pansamantala yung mga tahanan nila. So, sila po yung mga nabibilang dun sa ginagawa nating sinasabi nating forced evacuation na procedure na natin. Kinakailangan na po natin silang ilikas, okay, para sa kapakanan nila, no, para hindi magbuwis ng buhay, okay, dahil sa pananalanta nito ni Christine. So, ayun, sila po yung ating mga ni-rescue. So, nagkaroon po tayo ng ito, mahigit kumulang po ito na 6,000 individuals na nai-rescue po, no, na during that time nadala po natin sila sa mga evacuation centers natin. Okay, nadala po natin sila sa mga safe na lugar. So, ayan po kung mapapansin natin So, sa mga ganitong pagbaha, so asahan po natin na andyan may current, okay? Yung agos ng tubig, okay? Taglay po niyan yung mga hazard na pwedeng makapanakit sa atin. Maaring meron sa atin na matangay nung agos ng tubig. Okay? Yung mga kagamitan natin na of course, na kapag lumubog sa tubig, asahan natin, magkakaroon po ng malaking damage yan sa mga properties natin, yung mga kasangkapan. Okay? So, ultimo yung mga pang-araw-araw na ginagamit natin. So, ayan po yung epekto nitong mga pagbaha dito po sa atin sa lungsod ng Binyan. Okay, so ito po yung mga ilan sa mga pamamaraan natin sa pagmo-monitor at paghahanda sa mga kung meron tayo mga paparating na sama ng panahon o yung mga bagyo. Okay? So, meron po tayong mga site na ginagamit. Mamaya po, yung isa po sasabihin na po natin sa inyo, no? Para po nakakapag-monitor din tayo. Pwede rin po yan sa cellphone, sa mga apps po natin. Okay? Meron din po tayong tinatawag. Ito po kung paano natin nasusukat yung maitala ang antas o yung taas ng tubig sa mga o ng isang lugar. Okay, gumagamit po tayo ng metering stick, Okay? So yan, para po na-monitor natin kung gaano nakataas yung tubig natin sa lawa, sa mga tulay natin. Okay? So diyan po kami bumabase, no? Ito po yung ating Evangelista Bridge dito po sa Binyan, So dito po meron po kami marker dito, yung metering stick na tinatawag natin. Okay, so meron po yung level 1, level 2, level 3, 4, and then pag umabot po dun sa spilling level, yung kulay violet po na yan, ayan, asahan po natin na mataas na po ang tubig niya dito, pati po sa ating mga kalsada. Okay, so dito po sa metering level po natin na ito, Dito pala po na kapag ka po ang tubig natin is umabot na sa level 3. Okay? So, yan na po yung mga oras na kami po ay nagbibigay na ng babala sa ating mga residente, na lalo na yung mga nasa mabababang lugar na kung kinakailangan,
At kung patuloy pa rin ang pagbugso ng ulan or ng tubig baha, binibigyan na natin sila ng anunsyo para lumikas sa kanilang mga pansamantalang lumikas sa kanilang mga tahanan, ano. Kasi nga para maiwasan natin yung tinatawag nating mga fatalities kung sakasakaling patuloy ang pagtaas ng tubig. Yan po yung mga paghahanda natin, ano. Ngayon po, tunghayan naman po natin ito, ating map ng Binyan, ano. Actually, ang pinaka-prone po sa lahat natin na pagdating po sa pagbaha is itong Barangay de la Paz po natin. So, napaka-risk po niyan. Also, yung mga kalapit na barangay. Okay? So, yung level po kasi ng ating lawa at saka yung level ng ating lupa dito sa Binyan. Kaya halos po yan halos medyo mababa lang po tayo ng konti, no? Or halos flat. Na kapag ka po nagkaroon ng pagbaha dito sa atin, sa lugarin natin dito sa Binyan, ano, lalo na po, particular po dito sa Barangay de la Paz. Okay? Yung tubig baha, okay? Kapag ka po mataas na yung ating level, so sagad na po, yung level po niyan sa ating tubig lawa is nagpapantay na po. So, ibig po sabihin, wala na pong ibang pupuntahan yung ating tubig baha. Okay? Hindi na po siya kayang i-absorb or ma-absorb dun po sa ating lawa. Gawa na halos level na po siya. Okay? Kaya po may mga pagkakataon, okay, na kadalasan tapos na yung ating pagbuhos ng ulan or pagbugso ng baha. Okay? Pero nananatili pa rin po dun sa lugar yung tubig baha. Okay? So, matagal po, inaabot po ng ilang linggo. Okay, minsan may mga pagkakataon na buwan ang binibilang bago mag-subside or bago matuyo yung tubig baha doon sa mga ilang lugarin natin sa mga barangay natin dito sa Binyan, ano, particular po dito sa De La Paz. Okay? Dito po sa Binyan, ang total population po natin is meron po tayong 32,841 individuals po. Yan po ang total natin dito sa Binyan. Sa legend naman po, makikita nyo po ito, inaanunsyo po ito sa ating mga sa Radyo Binyan, sa ating pong Facebook page ng C3, okay, ng ating munisipyo, yung taas po ng tubig. Ito po yung legend niyan. Pagkakulay green po, low risk of flooding po tayo. Okay, so may mga area po dyan, dito sa mapa kung mapapansin ninyo, meron pong may nakashade po ng green dyan. So yan po yung medyo matataas na lugarin po natin dito. And then, yung yellow naman po yung moderate risk of flooding. So kadalasan po yan, itong lugarin na po ito na naka-highlight na dilaw. Okay? So, kadalasan po dito is yung mga kalsada. Sa kalsada lang natin may dumadalo yung mga tubig baha. And then, meron po tayong high risk of flooding, no? Tsaka ito nga po yung critical risk of flooding natin. So, sila po yung mga, ayan, yung masasabi natin talaga na lumulubog kapag meron tayong mga malalakas na bagyo na maaaring maranasan or napaparating. Ayan po, dito naman po pinapakita natin yung mga lugar dito sa ating lungsod kung saan po yung mga tinatawag nating flood prone areas, ano. Kaya kagaya sa Barangay de la Paz, ito po yung mga lugarin, ano. Gonzales, Sichupulo, Santa Ines, Santa Veronica, Yatco Compound, Dimaranan, Almeda, Casas, Chicap Village, Famil, yan, Pueblo, San Isidro, yan po yung mga
medyo mabababang lugar sa Barangay de la Paz. Okay? Ngayon din sa Barangay Platero, meron din po tayo diyan, ano. And Barangay Malaban, okay, Barangay San Antonio, Barangay Canlalay, Barangay San Vicente, Barangay San Jose, at dito po sa atin sa Barangay Poblasyon. Okay, so ito po yung mga nasa low-lying areas natin. Or ito po yung mga kakikitaan natin ng mga pagbaha pagka po tayo merong mga malalakas na pagbuhos ng ulan. Okay. Health risk. So, ito naman po yung mga kaakibat na maaari magdulot ng hindi maganda sa ating kalusugan, ano, tuwing may pagbabaha na ganito. Okay? Ito po yung mga sakit, yung mga maaari nating makuha na kapag ka po tayo merong mga pagbaha. Okay? Una-una po, ay dyan yung tinatawag natin diarrhea. Okay? So, paano po ba natin ito nakukuha? No? Paano tayo nagkakaroon ng ganitong sakit pagka may mga pagbaha na ganito? So, kadalasan po kasi, no, pagka ganyan may mga pagbaha, minsan di po natin papansin, ano, yung ating mga kinakain, yung iniinom po nating tubig, minsan hindi natin namamalayan na haluan po yan ng tubig na galing sa baha. Okay? Ultimo, kapag ka po tayo lumulusong sa baha, okay, ayan, may mga germs na pumapasok po sa atin sa katawan, okay, para mag-cause na ito pong diarrhea. Isa pa po is yung leptospirosis natin tinatawag. Ano po ba itong leptospirosis na to? Ito pong leptospirosis na to, nanggagaling po ito sa mga dumi, no, ng mga hayop. Example, yung mga daga, okay? Yung mga ihi nila, ano, diyan po yung pinakang main factor po ng pinanggagalingan niyan, ano. Yung dumi nila, yung ihi nila. So, ang tubig baha kasi wala naman pong pinipilin daluyan yan. Okay, so yung mga dinadaanan ng daga, binabahayan ng daga. Okay? So, nawawash out din po yan. Sumasama po rin yan sa daloy ng tubig ng baha. So, try to imagine, ano. Takot nga po tayo humawak ng daga. Ano? Yung pa kayang, ano, hindi natin alam na yung tubig na lulusungan natin is yun, halo-halo na po yung germs dyan na po yan. Ayan, maaari pong pagmula ng leptospirosis na tinatawag natin. Okay, dumidikit po yan, kumakapit po yan, at pumapasok po yan sa mga balat po natin, ano? Lalo na kapag ka po tayo may mga sugat. Ayan, napaka-risky po niya, napaka-prone po natin na magkaroon po tayo ng mga ganyan sakit. Isa pa po is yung dengue na tinatawag. Dengue uumpisa naman po yan, nag-start naman po yan. Kapag yung sa mga tubig na nai-imbak or nai-stack, okay? So, dyan po yan nagmumula. Nagpo-produce po yan ng mga lamok na may taglay na dengue na virus, ano? So, nakapag po nakagat tayo, ayan po. Dyan po tayo magkakaroon ng sakit na dengue. Okay, napaka-delikado rin po niyan dahil ang dengue po, maaari din pong kapag lumala is pag hindi na control, maaaring kumitil ng buhay natin yan. Okay? Isa pa po yung mga physical injuries na tinatawag natin. Lalo-lalo na kapag po tayo, isa po yan, pag lumulusong po tayo sa mga baha. Okay? Actually, kasi pagka lumusong naman po tayo sa baha, hindi naman po natin nakikita yung ilalim, ano. Kaya hindi natin alam mamaya. Baka mamaya meron tayong maapakan. Okay, may maapakan tayong matatalim o matutulis na bagay. Okay?
Ano pa ba yung mga posibilidad na mangyari? Pwede po rin tayo, pag nadulas po tayo, ayan, tapos kung saan humataw ang ulo natin, okay? Maaari din po na tangayin tayo ng agos, okay? So, yan po yung mga bagay na maaari magdulot ng mga physical injuries pagka may mga baha. Okay? Mental health. Ano naman po ito? Paano naman po tayo nagkakaroon ng ganitong epekto, no, ng mental health? So, dito po, simplihan na lang natin, ano, kapag po may mga ganyang pagbaha, lalo-lalo na yung mga nakakaranas ng mga, yung bahay nila is yung nga, lumulubog sa tubig baha. Okay? So, napakalaking isang ano po neto, trauma po natin. Trauma po ito para sa atin. Lalo na po kapag po merong nasasaktan sa mga mahal natin sa buhay or may mga nagbubuwis ng buhay. Okay? Pagdating sa mga ganitong sakuna. So, ayan po. So, eto po yung kagaya na nabanggit po natin kanina, no? Sa kung paano po namin minomonitor yung taya ng sama ng panahon. Ito po yung ginagamit ng aming ahensya sa pagmomonitor na sa or ng taya or sa kalagayan ng panahon natin. Okay, ito po yung tinatawag naming application na windy.com. So, available po ito sa mga Play Store. Pwede po natin i-download ito kahit po sa cellphones natin. Para po actual po ninyo makita kung ano yung kaganapan, ano, dun sa, or status ng sama ng panahon. Okay, so ito naman po yung isa sa mga procedures na ginagawa natin, ano. Kapag po tayo ay meron mga pagbaha na nagaganap, yung tinatawag po nating preemptive evacuation. Okay? Tayo po ay nagbibigay ng anunsyo na may malakas na ang ating mga tahanan upang mapanatili po ang kaligtasan ng bawat buhay sa ating pamilya. Kapag po may mga may paparating o maaaring pagtaas ng tubig dahil sa buhos ng ulan. So dito nagbibigay na po tayo ng bago pa man mangyari, no, yung pagtaas ng tubig, nagbibigay na po tayo ng anunsyo or babala sa mga nasasakupan natin, ano, dito po sa lungsod ng Binyan. Meron din po tayong tinatawag na ito pong forced evacuation. Ito naman pong forced evacuation, kagaya po na nabanggit natin kanina, no, dun sa video. Okay? So, isinasagawa po ito kung may mga biglaan tayo o hindi inaasahan na maaaring mas lalo pang tumaas ang tubig. Kagaya po natin ng sabi natin kanina, no, meron po tayong mga kababayan talaga na minsan na mahirap talaga po para sa kanila na likasin o pansamantalang iwan yung kanilang mga tahanan, ano. So, mas pinipili nilang manatili dun sa mga lugarin nila or sa mga bahay nila. Okay? Minsan kasi meron silang mga pananaw na, sanay naman po na kami dito sa ganitong baha. Okay? So, kaya po namin, alam po namin yung aming gagawin. Merong iba po sa ating mga kababayan na gano'n ang pananaw. Ano? Minsan, hindi nila alam na kaya po natin ginagawa na forced evacuation dahil meron po tayong mga pag-aaral, may mga pagbabasihan tayo na yung tubig baha is maaaring tumaas pa, okay, sa hindi nila inaakala. Okay, maaaring po yan kagaya po sa mga nangyari noong mga nakaraan. Meron po ilang mga lugarin na yung baha po is umabot na hanggang bubong. So, yung halos wala nang kung tayo mga nasa sitwasyon nila. Okay,
tsaka pa lang tayo hihingi ng tulong. So sila po yung mga, ayun, nabibilang sa mga ginagawa po natin ng mga forced evacuation. Sila po yung ating mga nire-rescue. Okay po? Okay, so ito naman po yung isang programa or proyekto na isinusulong ng ating ahensya. Okay? Ang pagsasanay kung saan magkakaroon tayo ng mga kaalaman sa paglikas sa ating mga tahanan. Okay? Tuwing may mga paparating na taya ng sama ng panahon. Ano? Ito po yung tinatawag natin, meron po tayong flood drill. Kung sa paghahanda sa paglindol is meron po tayong earthquake drill. Okay, ganun din po sa pagbaha. Itong ating tinatawag na flood drill. Okay, dito naman po is mga simpleng bagay lang naman po. Okay, meron po tayong tinatawag na emergency balde o yung tinatawag nating e-balde. So ito po ang nilalaman po nito is ito po, yung mga first aid kit natin. Napaka-importante po niyan, yung mga gamot. Okay? Meron po tayo sa bawat pamilya po natin, maaaring merong may sakit, may mga iniinom na pang maintenance. Okay? Dapat po yan, kapag lumikas po tayo ng ating tahanan, dala po natin yan. Okay? Papunta po dun sa evacuation area. Okay? Ano pa? Mga ready-to-eat food. Sa palagay ninyo, kung tayo po ay tatagal ng mga 3 araw, sabihin na natin, ang pinakang na po is 3 araw, dun sa evacuation center. Kailangan po kahit papano meron man lang po tayong pantawid gutom. Okay? Kapag nagugutom po tayo. So may, ano po yung mga ready-to-eat foods na yan? Sample po niyan is yung mga delata. Ayan po, ano? Yung mga noodles. Ayan po, yung mga medyo madadaling lutuin, ano? Na kapag nilagyan lang natin ng konting mainit na tubig, maaari na po siyang kainin. Okay, or maluto. Ano pa po ba? Yung mga importanteng dokumento po. Ayan, dapat po, pag lumikas po tayo, dala po natin yan. Ano-ano po ba yung mga examples ng mga importante mga dokumento na yan. So, number 1 po dyan, yung ating mga birth certificate, yung mga lisensya natin, okay, mga dokumento ng bahay po natin, ng mga sasakyan, okay. So, yan po yung mga ilan sa mga importanteng dokumento, no, na dapat secure po yan, nakabalot po natin siya ng plastic, ano, para po hindi mabasa, dalhin po natin. Next po natin is yung mga, yung mga hygiene kit. So, ito po ng hygiene kit, ito yung mga example po nito. Kung tayo po ay may mga, lalo na kung meron tayong mga baby, no? Or mga bata, or mga anak, pamangkin. Mas maigi po na tayo po ay magbaon ng mga diaper. Okay? Dahil po sa mga evacuation center, napakahirap po ng ating mga sanitary places. Okay? So, sa mga babae naman po, yung ating mga sanitary pads, yan. Siguraduhin po natin na meron po tayong dalang ganyan. Mga extra damit, ayan. Importante po yan para hindi po tayo mapanatili po nating tuyo ang ating katawan. Okay? Isa pa is itong mga gadget po natin. Importante po ito. Lalo na yung mga ating mga cellphones, okay? Magagamit natin yan for communication, lalo na sa mga ganitong oras. Maaring yung ibang mga kasamahan natin sa bahay is hindi natin kasama. Maaring nasa ibang lugar sila. So, importante po ito. Flashlight, ayan, importante yan dahil
mawalan man tayo ng kuryente, na kadalasan naman po nangyayari, kapag may mga ganitong sakuna, nawawalan talaga ng kuryente. So, maigi na meron tayong nakahandang flashlight. So, sa mga transistor radio naman po. Okay? So, mainam po ito. Ang gamitin po natin is yung mga debaterya. Okay? Para updated po tayo sa kaganapan o sa sitwasyon ng bagyo na nararanasan natin. Bakit po kailangan is yung mas mainam gumamit ng mga debaterya? Kasi ganito po, kapag po kasi kadalasan or karamihan sa mga lumalabas ngayon is yung mga USB type na po. Okay. So, na kapag ka nalobat na po, ayan, mamumroblema na po tayo, kung wala pong kuryente, saan po tayo magcha-charge. Hindi kagaya ng mga debaterya na gagamitin mo lang siya kapag ka, okay, sa mga emergency cases, yan katulad nito, pagka tayo po mag-evacuate, at least meron po tayong magagamit na radyo. Okay? So, ayan po yung mga extra batteries natin, yung power bank, ayan po. So, eto lang po yung mga ilan sa mga importanteng bagay, na kailangan nating bitbitin paglabas natin or pag tayo po lumikas sa ating mga tahanan. Of course, isa pa po dyan, siguraduhin natin yung ating tahanan, pag tayo po ililikas, is patayin po natin yung mga main switch natin, Okay, yung ating mga, ano ba tawag dito? Start ng kuryente. Okay, so para maiwasan po natin yung sunog, okay, or pagka maaaring idulot ng pagkakuryente. Isa pa, yung mga kalan po natin, yung ating mga LPGs, patayin po natin yan, At siguraduhin po natin na nakalock po na maayos yung ating mga pintuan, yung ating mga bintana. Okay? So, para kahit papano makaiwas po tayo dun sa mga hindi naman po nawawala, or yung mga masasamang loob na minsan may ginagamit nila yung pagkakataon na yun para pumasok, sa loob ng mga bahay. Okay, so yan lang po yung ilang mga panuntunan natin. So, kung meron po mga anunsyo ang ating mga barangay, ang ating munisipyo, na magkakaroon po tayo ng flood drill na ganito, maaari lang po sana maki-cooperate po tayo, makilahok po tayo, Dahil importante po ito. Maging proactive po tayo sa mga gagawin natin. Paghandaan po natin, Hindi yung kung kailang nandyan na, tsaka pa lang po tayo kikilos. So, hindi po natin alam ang sistema pag wala po tayong sistema magagawang tama. Okay po, so hanggang lang po tayo. Okay, now naman po, preparedness. So, ito naman po yung mga maaari or dapat natin gawin sa paghahanda sa lindol at sa pagbaha. Okay, yung mga paghahanda ng pamilya natin, paano natin ihanda yung pamilya natin, at saka kung paano yung gagawin natin or ano yung gagawin natin na paghahanda bilang sa komunidad. Okay, unahin po natin itong prepare your family. Paano po natin ihahanda ang ating pamilya, okay? Papanatilihin po nating ligtas ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay sa oras ng mga kalamidad. Lalo higit pag sumapit yung ito nga pong kinakatakutan nating the big one. Okay, so prepare your family, So ito po yung mga ilang panuntunan o yung mga maaari nating gawin, okay, para mapanatili po natin ligtas ang ating pamilya, sa oras ng
ganito mga delubyo, lalo na pagdating ito, inaasahan natin, kinatatakutan natin the big one. Okay? Alamin po natin yung mga hazards dun po mismo sa loob ng bakuran natin. Okay? So, lalo na sa loob ng bahay. So, alamin po natin pa yung mga hazards. Ano po ba yung mga hazards o yung mga bagay na maaaring makapanakit sa atin, ano? Like for example, yung mga kung tayo po may mga cabinet na matataas na mayroong mga nakapatong sa ibabaw, lalo na kapag nakapatong po is yung mga babasagin, ano? So, yan po, na kasi once na nagkaroon ng shaking, maaari po yan na mahulog, bumagsak. Okay? Maaari po tayong bagsakan yan. Yung mga, kagaya po ng mga ceiling natin, yung mga meron pong mga, ang tawag doon sa electric fan na nakasabit, yung mga ceiling fan, okay? Yung mga merong chandelier, yung mga may nakahang na ilaw, okay? So, para po maiwasan natin yung mga ganong hazard, tibayan po natin yung pagkakakabit nila, okay? Magkaroon po tayo ng check-up dun po sa bahay natin kung ano po yung mga bagay na maaari natin patibayan. Kung kinakailangan nating tornilyuhan or talian, kaya gawin po natin ano. Para sa oras po na magkaroon ng paggalaw ng lupa, okay, mabawasan natin yung mga ganung bagay na maaaring magdulot sa atin na tayo'y masaktan. Okay? Lalo-lalo na po sa mga pader. Okay, check upin po natin, tingnan po natin maigi. Okay? Kung yung pader po ba natin matatag pa. Okay? Kasi minsan may mga pagkakataon na sa loob ng mga pamamahay natin, ng bakuran natin, hindi po natin nabibigyan pansin yan. Minsan meron ng mga umuuga na pala yung pader, hinahayaan lang natin. Okay? So, isipin po natin yung mga napanood natin mga clippings kanina, na kung gaano kalakas yung maaring idulot ng mga magnitude 6, magnitude 7, okay, gaano kalakas yung pagyanig ng lupa na yon, na maaaring mag-collapse yung mga struktura natin. Okay? Sunod po natin is ito pong orient family members on earthquake and its hazard. Okay? So paghandaan po natin, pag tayo po magkakasama sa bahay, or especially sa pagkainan, pag-usapan po natin ito, okay, kasama po yung mga anak natin, ihanda po natin yung bawat isa sa atin, mga sarili natin. Alamin po natin kung ano yung mga dapat gawin ng bawat isa kapag nangyari po itong the big one na to, or kung may mga nararamdaman tayong paggalaw ng lupa. Okay, so napaka-importante yan na bawat isa sa mga miyembro ng pamilya natin alam yung kung ano yung mga dapat nilang gawin. Example, kunin yung kung ano yung mga dapat nilang kunin o yung mga dapat nilang ibaba para maiwasan yung mga pagbagsak nito, or paano natin ihahanda yung sarili natin, paano tayo lalabas ng bahay, okay, after ng lindol, di ba? Meron tayong procedure na ginagawa kapag lumilindol, yung tinatawag nating duck, cover, and hold. So, yun, importante po na maituro po natin sa bawat isa sa mga kasamahan natin sa bahay yung pagpe-perform po nun. Napaka-importante po nun para mapanatili po natin ligtas yung sarili natin. Okay. So, how safe is my house? So, isa po sa mga features ng Philbox ay project ng Philbox ay yung tool na ito. Okay?
So, once na in-scan po natin yung barcode na yan, okay, ito po ay nagbibigay sa atin ng gabay or mga kaalaman, okay, sa pagpapatayo ng gusali naaayon sa safety measures building ng building code ng Pilipinas. Okay, so dito ma-check po natin yung mga bagay na dapat natin sundin sa pagpapatayo ng isang bahay. Parang dyan po natin makikita yung mga checklist, okay? Meron po dyan mga options kung gaano yung tamang sukat ng mga materyales na dapat gamitin sa pagbubuo ng bahay. Pati mga safety measures na makikita rin po natin dyan. So, once na in-scan nyo po yan, okay, sa mga cellphones po natin, lalabas po yung apps na yan. Yan, maaari po natin yung basahin, okay, para sa mga dagdag kaalaman pa. Okay, so ito po isa sa mga bagay na na kinakailangan lagi pong nakahanda sa atin yung tinatawag nating emergency supply kit or yung tinatawag nating go bag. So malamang karamihan po sa atin dito wala pong emergency go bags sa mga kanya-kanyang tahanan. Okay? So, napaka-importante po nito. Bakit po? Kasi, yung mga sakuna naman po, may mga pagkakataon na biglaan. Okay? Kung wala po tayong nakaprepare na itong go bag na tinatawag natin, ano po yung madadala natin paglabas? Halimbawa na lang po, kapag po may biglaang paglindol o sunog, okay? Wala, dahil hindi tayo nakaprepare, lalabas na lang po tayo ng bahay natin nang wala man lang tayong dala kahit ano. Okay? So, napaka-importante po nito na kailangan lagi pong naka-ready itong bag na to. So, kahit anong bag naman po pwede, o kahit ano na maaaring yung madali po nating mabibitbit, okay, ng biglaan. Okay, so ano po yung mga nalalaman nito kagaya po nun sa flood drill kanina, yung mga emergency kits. So, yun lang din po naman ang laman yan. Kung ano yung mga pangangailangan ng bawat isa sa pamilya po natin. Okay, first aid kit, mga gamot, pagkain, yan, importante po ito, tubig, flashlight, yung mga radyo na di baterya, okay, mga post-pro, kandila, okay, magagamit po natin yan kapag tayo magluluto sa labas. Pito, yan, ano po yung, bakit po kailangan may pito, Minsan may mga pagkakataon na, lalo na po, kapag po tayo naiipit sa isang lugar, bawa nag-collapse yung isang struktura, kaya mas madali po tayong marerespondihan kapag po meron tayong ginagamit na pagpito. Okay? Mga kutsilyo, yan, blanket, gamit ay mga extra na damit, okay? Tali, mga toiletries po natin, mga sanitary needs po natin. Ayan, kailangan po yan. Okay? Mga permanent marker, papel, ballpen. Ayan. Emergency contact information, isa po sa mga napaka-importante bagay po niyan. Dapat po, meron po tayo niyang nakasulat sa papel, hindi lang po nasa cellphone. Para if in case na hindi natin mabitbit o masira ang cellphone natin, meron tayong kopya ng mga emergency contacts natin. Okay? Yung mga important documents, kagaya na nabanggit natin kanina. At of course, yan, cash. So, yan po yung mga bagay, may mga ilang bagay na kailangan na meron po tayo sa loob ng tinatawag nating go bag. Okay? So, kung ano pa po yung mga
pwede ninyong ilagay, okay, dun sa bag na yan na maaari ninyong gamitin, mga personal things po ninyo. So, yan po, ang pinaka-purpose niyan is naka-ready lang po yan. Na kapag sa oras na magkaroon ng biglaan, kinakailangan nung lumikat ng bahay, madali lang po siyang bitbitin, isang damputan lang, andyan na lahat. Hindi yung matataranta ka pa kung saan mo hahanapin yung mga bagay na dapat mo ilabas o ilagay sa loob ng bag. Okay? Ayan po. Okay, ang susunod po natin is prepare family evacuation plan. Okay? So, isa po sa mga procedures natin, response natin kapag nagkakaroon ng earthquake, after natin mag-duct, cover, and hold, okay, and after ng pagyanig ng lupa, kinakailangan po nating lumabas ng mga tahanan natin, pansamantala nating iiwanan yan, okay, pupunta po tayo dun sa tinatawag natin mga evacuation area, okay. So, didepende po tayo sa lakas ng mararanasan nating paglindol o paggalaw ng lupa. Okay? So, pupunta po tayo doon sa tinatawag nating evacuation area. Okay? Okay, napakahalaga po na alam po ng bawat miyembro ng pamilya natin, okay, yung daan papunta doon sa mga evacuation area. Dapat alam natin, no, na ituturo natin sa mga anak natin or mga pamangkin natin, okay, kung saan yung evacuation area na tinatawag nung atin pong mismong lugar. Kung subdivision man po kayo, dapat alam natin yung evacuation area nila. Kung sa mga barangay naman po, dapat alam natin kung saan ang evacuation area ng mga barangay. So, pag-aralan po natin yan. Saan po tayo dadaan? Okay? Ligtas ba yung dadaanan natin? Okay, papunta dun sa yung mga tinatawag nating evacuation area. Ito po, number 6 po natin, know the community evacuation plan. So, napaka-importante po na kailangan po alam po ng ating miyembro ng bawat pamilya natin. Dapat kabisado po natin yung inyong lugar. Okay? Lalo na po dun sa mga bagong lipat pa lang sa mga ibang lugar or sa mga ibang barangay. Okay? Dapat alamin nyo po yung area, yung mga kalsada, kung saan pwedeng dumaan. Okay? Kung saan pwedeng may yung mga alternative routes kung tawagin natin. Let's say hindi na pwedeng dumaan dito sa ganitong kalsada, so dito doon sa kabila maaari nating daanan papunta doon sa mga evacuation area na tinatawag natin. Okay, number 7 naman po. Ito po, napaka-importante nito. Know the community emergency contact numbers and the locations of facilities. So, dapat po alam po natin yung mga emergency contact numbers natin, lalo na po yung contact number po ng barangay natin kung saan tayo nasasakupan natin, kung ano yung nakakasakop sa ating barangay. Okay, bakit po? So, halimbawa, magbibigay po tayo ng isang example. Paano kung pagkatapos ng lindol, matrap po tayo sa loob ng bahay natin? Hindi po tayo makalabas at kinakailangan po nating tumawag ng tulong ng iba mula sa labas para po tayo makalabas, So, dapat po alam natin yung number. Kung wala po tayo, kung hindi po natin alam ang number man lang ng barangay man lang, hindi natin alam yung number nila, paano po tayo makakahingi ng tulong? Okay? So, gagawin po natin, magsisigaw lang po tayo sa loob ng bahay natin. Tulong! Tulong! Okay, di ba ganun po malamang na mangyari. Okay? So, napaka-importante po nito. Dapat po alam natin yung mga contact numbers ng mga emergency hotlines ng ating lugarin. Okay?
contact number ng barangay, mga bumbero, okay, ng dito sa atin sa command center, okay, para kapag tumawag po kayo at nangailangan po kayo ng tulong, okay, sa oras ng mga pangangailangan po ninyo, madali po natin kayong marerespondihan. Okay? Kung hanggat maaari nga po sana, hindi lang po nasa cellphone yung mga contact numbers natin, ano? Sana po, meron din po tayo kahit sa isang kaprasong papel man lang, sulat natin yung mga emergency number doon, and then idikit natin sa kung saan man parte ng bahay, ano, na madali nating makikita. Okay po. Next naman po natin, number 8. Okay. Participate in community-wide earthquake preparedness planning and drills. Ito po, kapag po ang ating barangay or sa mga lugar natin, example, kunyari sa subdivision, ano, kapag po meron silang mga drills na i-conduct patungkol dito sa earthquake, ano, mangyari po na makilahok po tayo, makiisa po tayo. Kaya napaka-importanteng bagay po nito, no? Para alam po natin ang gagawin natin sa oras ng pagka ganito nagkaroon ng paglindol. Okay? Practicein po natin, alamin natin kung paano, kung ano-ano yung mga bagay na ginagawa or paano tayo magre-respond pagka mayroong mga paggalaw ng lupa. Kagaya ng drop, cover, and hold na tinatawag. So, alamin po natin yung tamang proseso po niyan. Okay, number 9. Next po natin is itong teach your family how to turn off your electricity tsaka yung mga LPGs. Okay, so ito po yung mga bagay na kung hanggat maaari kapag lilikas tayo ng ating mga tahanan, is siguraduhin po natin na ma-turn off po natin itong mga bagay na to, no? Yung ating main circuit breaker, no, para sa mga kuryente natin, para kapag lumabas tayo ng bahay, okay, maiiwasan po natin na magkaroon ng insidenteng sunog. Okay, ganun din po sa mga LPGs. Okay, patayin po natin yung mga LPGs. Turuan po natin yung bawat miyembro ng pamilya natin. Okay, kung paano natin to papatayin. Okay, so maaari naman pong gawin yan ng mga bata na medyo may isip na, no? So, turuan natin sila kung paano maging safe. Okay. Okay, next naman po natin is ito, number 10. Agree on how to reunite with family members and plan to communicate. So, ito, no? Ang oras, ang lindol po, wala pong oras na pinipili yan, ano? Hindi po natin yan napipredict, hindi kagaya po ng mga bagyo na nakakapagbigay anunsyo sa atin ng ating weather forecaster kung meron tayong papasok na taya ng sama ng panahon, ano? So, nakakapaghanda tayo. So, ito po mga ganitong pangyayari, lalo na kapag po sa earthquake, okay? Hindi po natin alam kung anong oras or kung kailan po ito tatama, ano? Or kung kailan po ito mangyayari sa atin. Okay. So, kailangan alam po ng bawat pamilya natin kung saan tayo maaaring magkita-kita. Okay? Kung kadalasan sa mga normal na araw na pamumuhay natin, hindi naman tayo buong maghapon magkakasama. Tama po ba? Okay? Kagaya po natin, kayo po nandito sa labas, nasa mga kanya-kanya opisina. Okay? Kung meron po tayong mga anak, maaaring yung mga anak po natin nasa kanya-kanya mga paaralan po yan. Okay? Yung mga ibang mahal natin sa buhay, yung asawa natin, mga kapatid natin, okay, kamag-anak natin, nasa mga ibang lugar po yan, iba't ibang lugar yan. So, wala po tayo sa iisang lugar. Hiwa-hiwalay po tayo. Okay?
Kapag ka nangyari po itong malakas na paggalaw ng lupa, dapat napag-uusapan na po natin, na paghandaan na po natin kung saan po tayo maaaring magkita, okay, pagkatapos nung insidente or kunyari ng lindol. Okay, dapat meron tayong isang meeting place. Okay? Ano pa? Sa mga school ng mga anak natin, kapag ka po sila mga nasa paaralan. Okay? Tapos kayo nasa mga opisina ninyo. Para sa ikakapanatag po ng kalooban natin, dapat alam po natin yung mga procedures nila, kung ano yung mga ginagawa nila or mga panutunan nila kapag ka nagkaroon ng earthquake or malakas na pagyanig. Okay, dapat alam po natin yon para panatag po tayo. Dapat alam po natin kung saan yung evacuation area nila. Okay, alam natin kung paano yung procedures na gagawin nila para may paabot sa atin na safe yung ating mga anak. Or vice versa, kung paano naman natin pupuntahan yung mga anak natin or kung saan natin pupuntahan yung mga anak natin kapag ka nangyari po itong ganitong mga paglindol. Okay? So, alamin po natin yung mga ganung bagay, Ganon din po sa mga iba natin mahal sa buhay. Kung sila man po ay nasa mga kanya-kanyang mga opisina, alamin po natin yung mga protocols nila pagdating sa mga ganitong, kung ano yung mga responses nila pagdating sa mga ganitong earthquake. So, para alam po natin yung gagawin natin. And alam natin kung paano natin sila makokontak. And, ayun nga po, yung kagaya na sinasabi natin kanina, dapat meron tayong mga meeting place. Okay? Napaka-importante po nito para if in case na worst comes to worst scenario na mawalan tayo ng communication, ng mga gadgets, cellphone natin, hindi na mag-function, mawalan tayo ng signal, okay? Alam natin kung saan tayo pupunta. Okay? Na kung saan, doon tayo magkikita-kita. Okay? So, yan po yung mga kahalagahan nito. Okay, dapat po pinag-uusapan natin yan sa ating mga miyembro ng pamilya natin. Okay. Okay, so prepare your community. So, kanina po, natalakay na natin kung paano natin ipe-prepare yung mga sarili natin o yung pamilya natin. Okay, sa oras ng pagka nagkaroon ng paglindol. Ngayon naman po, talakayin naman natin paano natin ipe-prepare yung komunidad o kung paano tayo makikipag-react sa komunidad natin, So, lalo-lalo na po kung tayo nasa subdivision, official po tayo. So, ito po yung mga importanteng dapat natin gawin. Okay? Kailangan po maging self-reliant po tayo. Ano po yung ibig sabihin natin para sa self-reliance? Yung pong doon pa lang po mismo sa lugar natin, is alamin na natin, pag-aralan na natin, dapat matutunan na natin kung paano tayo kikilos nang tayo lang po muna. Okay? Doon sa komunidad natin. Or example, sa subdivision natin. Okay? Halimbawa, kailangan natin ng bombero. Okay? Kasi sa oras na ganito, pag dumating po yung tinatawag natin dabigwa na yan, wag po natin munang asahan masyado na merong tutulong sa atin ng barangay, ng munisipyo, yung mga fire suppression team natin. Okay? Bakit po? Kasi dahil lahat po tayo dito apektado, hindi lang po yung inyong lugar. Okay? So, maaaring sa amin dito sa munisipyo, sa bawat isa sa amin, meron din mangyari, Okay? So, kaya kailangan po, doon po mismo sa inyong komunidad mismo, sa subdivision po mismo ninyo,
pag-aralan ninyo, alamin ninyo kung sino yung mga maaaring magbigay or magturo ng kaalaman or mag-volunteer. Okay? Para kapag ka dumating yung ganung kaganapan or lindol, kayo-kayo pa lang po mismo, dun mismo sa lugar ninyo, is magagawa nyo na ng solusyon. Okay? Yung mga pangangailangan ninyo. Yun nga, halimbawa, kinakailangan ng fire suppression team. Okay? Baka dyan po sa lugar ninyo, okay, may mga pwedeng mag-volunteer na medyo may kaalaman sa pagpatay ng sunog. So, yun, napakalaking bagay po yun nun, na makatulong po yan sa atin, na doon po mismo sa inyo pa lang, sarili nyo pa lang, sa loob pa lang mismo ng inyong compound, nagagawa nyo na ng paraan or na solusyon yung mga problemang maaari natin kaharapin. Ito po, isa sa mga paraan, sa pagbagawa ng plano, okay, para maging self-reliant po tayo. Okay? Kung meron pong mga pagkakataon or mga pagpupulong ng ating subdivision or barangay, okay, mas mainam po na meron po tayo nito mga sumusunod na to. Okay, letter A. Form a disaster risk reduction and management committee. Doon po mismo sa lugar po ninyo. Ngayon, ano po yung mga committees na yan? Number 1 po, overall coordinator. Okay? Sino pong maaari bang, sa palagay po ninyo, sino yung maaaring tumayong pinakang overall coordinator sa isang subdivision? Okay? So, siguro po yung ating homeowners president, yan, di ba? May mga asosasyon tayo dyan. Yung pinaka-presidente po natin. And then, fire safety teams. Ayan. Dapat po alamin po natin dun sa ating subdivision kung sino po yung mga may kaalaman, okay, sa pagpatay ng sunog or ng apoy. Okay? Baka maaari po silang mag-volunteer kapag dumating po yung mga ganitong pangangailangan natin, Building safety team. So, ito naman po yan. Mga building safety team natin, yung mga engineers, yan, pwede po yan. O yung mga, kung meron po tayong mga may kaalaman sa construction, yan. Okay? So, kinakailangan po natin sila dahil isa po sa mga response natin, di ba, lalabas after po ng lindol, is kinakailangan po nating lumikas pansamantala o likasin pansamantala yung mga bahay natin, para maging safe tayo. So, kailangan mayroon po mag-check niyan na kapag ka po tayo bumalik, kailangan na-check na po nila yung ating mga tahanan kung safe pa ba tayong bumalik or hindi na. Okay? So, next po natin is yung communication team. Ito, napaka-importante rin po nito, Yung team na po na ito, sila po yung magiging marites ng ating subdivision. Okay, sila po yung mga ngasiwa na pagdating dito sa mga may kailangan kausapin o iparating na balita. Okay? So, yan po. Sila po yung gaganap dyan. Okay? Next po natin is yung site security team. Okay? Ito naman po sa mga site security team. Okay, napaka-importante po nito. Na kapag tayo po lumikas na ating mga tahanan, okay, para mapanatag naman po tayo na safe po yung ating tahanan, kinakailangan po na yung mga securities po natin, ronda po sila, May nagtitingin dun sa mga bahay natin. Okay, so para maiwasan po natin yung mga, kung merong masasamang loob na maaaring pumasok o samantalahin yung habang tayo po wala.
Okay, next naman po natin is yung first aid team. Ito po, napaka-importanting grupo bagay po nito na meron po tayo nito sa komunidad natin. Ano. Okay, kagaya po ng sabi natin kanina, no, huwag po muna tayong umasa sa iba. Yung kailangan doon pa lang mismo sa atin. Okay? Matugunan na natin yung mga pangangailangan natin. Lalong-lalo na po kapag ka po tayo meron mga nasugatan, may mga sumama o masama ang pakiramdam. Okay? So, dapat may mga magtitingin po sa atin. Okay? Kung meron po tayong mga kapitbahay o yung mga maaaring mag-volunteer doon sa lugarin natin na may kinalaman sa at least pag-a-apply man lang po ng first aid. Okay? Baka may mga nurse tayo dyan. Meron tayong mga kapitbahay dyan ng mga doktor o yung mga doktora. Ayan. Malaking bagay po ang may tutulong nila sa atin. Okay? So, ayan po yung mga maaaring maging committee sa pagbubuo natin ng DRRM ng subdivision po muna natin o ng ating mga barangay. Okay, so after po natin malaman kung ano yung mga groups na kinakailangan natin mabuo. Ang susunod naman is itong letter B natin, conduct community gathering such as sa mga dapat nating tukuyin. Okay? Ito number 1. Ito yung alamin natin yung population po natin. Okay, sa isang lugar, kailangan po alam natin kung ilan yung bilang ng tao na nasasakupan po natin. Para pagka meron po ganito mga pangyayari o paglindol, okay, meron po tayong pagbabasihang number na kung ilan yung mga taong nasa loob ng subdivision. Okay, para alam natin kung may kulang. Pag nag-head count po tayo, alam natin kung may nawawala o may kailangan pambalikan o may mga naiwan pa sa mga kanya-kanya mga bahay. Okay. Pagdating naman po sa evacuation map, okay, so mas maigi po na meron po tayong mga visual signages papunta doon po sa ating evacuation map. Dahil hindi naman po lahat ng tao na doon nakatira sa ating subdivision is alam yung mga daan, okay? O yung pinakang malapit na daan o pinakang safe na daan papunta po doon sa ating evacuation area. Okay? Next po is yung ating mga vulnerable groups. Ayan po. Sa mga vulnerable groups naman po natin, ito po yung mga nabibilang po rito, yung mga ating mga senior citizen, okay, yung mga pregnant women natin, yung mga may mga comorbidities, yung mga may sakit, okay. So, sila po yung mga nabibilang dyan sa mga vulnerable groups na yan. Vulnerable groups. Dapat meron po tayong espesyal na paglalagyan sa kanila or mas kinakailangan nila na mas mabigyan natin sila ng kaukulang atensyon kasi sila yung mga medyo sensitive pagdating sa mga ganitong para hindi na lumala pa yung kung ano man yung sakit nila, hindi na matrigger kung ano man yung sakit nila so alalayan na natin. Just example, mangyari itong quick, halimbawa is katanghalian tapat. Okay, katirikan ng araw. Okay, so napaka naman para sa kanila kung sila pupunta dun sa evacuation area. So napakainit. Okay, so magiging napaka-komportable po sa kanila. Okay, yung mga ganung ambience. Okay, so bigyan po natin sila ng kaukulang atensyon, bigyan po natin sila ng special treatment, bigyan natin sila ng mga kung paano natin sila
aalalayan sa mga karamdaman na meron sila. Okay po, next po natin is pagdating naman po dito mismo sa ating open space, okay, tsaka yung mga resources. Doon po mismo sa evacuation site. Okay, so ano ba mga katanungan dito? Una-una, didepende tayo sa number ng ating mga tenants, yung mga residente natin, kung ilang pamilya, okay? Meron po ba tayong pansamantalang masisilungan? Okay, maaraw man yan, o umuulan, o gabi man yan. Okay, so yung mga pangangailangan natin, meron po kaya tayong maipoprovide. Okay, so yan yung mga medyo alam natin na gagastos tayo, no? Okay, kasi bihira sa isang subdivision yung mga merong mga naka-ready na tent, okay, may mga portable lights, okay, may yung mga toilet, okay, yan yung mga kinakailangan kasi natin sa evacuation site, pagka dumating yung ganitong pagkakataon na kinakailangan natin lumikas sa ating mga tahanan and then pumunta sa mga evacuation sites. Okay. Okay, so letter C naman po natin, conduct community watching exercise. Okay, so pagdating naman dito, no, kagaya po nung nabanggit na natin kanina, no, yung isa sa mga naging project ng DOST, sa Pillbox, yung How Safe Is My House, yung tools na, ayun, doon natin malalaman yung integrity ng ating structures o yung mga bahay po natin. Okay, bukod po doon, okay, makikita po natin dito sa screen, meron po tayong, ayan, sa mga areas, meron tayong safe and unsafe. Meron din po tayong inside and outside. Okay? So, ito po mga nakatala dito is mga, karamihan po dito, pang mga indoor naman po ito, Okay? So, ito po yung mga, ang sinasabi po natin dito is yung mga daanan natin, patungo dun sa mga evacuation site natin. Okay. So, kailangan natin, number 1, alam natin yung mga lugar or sa kalsada. Tukuyin natin kung alin yung mga lugar na maraming possible na hazards, Kasi medyo, isa yan sa mga factor na kailangan natin tingnan. Dahil paano, pag lumabas ang mga residente natin, papunta tayo sa evacuation area, okay, saan yung pinaka-safest na daan papunta dun sa ating evacuation area. Okay? Another thing is yung ating mga gamit pag-transport. Okay, paano kung meron tayong mga residente na sabihin natin na unable to walk or yung mga hindi makalakad. Okay? Meron po kaya tayong mga magagamit na mga equipment para po sila may transport simula sa kanilang mga tahanan papunta sa ating evacuation center o sa evacuation site. Okay, example, yung mga wheelchair, ayan po, so, yep, kinakailangan po yun. Ano pa po ba yung mga maaaring maging mga hazard okay, sa kalsada? Okay, yung mga puno na tumumba, mga poste, ayan, yung mga electrical wires, okay, so yan po yung mga dapat nating tingnan, pag-aaralan po natin, kung saan po yung safe, okay, at pinakamalapit na lugar, okay, na pwede nating puntahan. At saka isang bagay pa po, sample lang po, kung ang subdivision natin medyo meron pong kalakihan, advisable po ba na lahat ng residente, okay,
is pumunta dun sa lokasyon ng ating evacuation site. Okay, or dun sa evacuation area po natin. Paano po kung ang area po, ang site po ng ating evacuation area is nasa bandang unahan ng ating entrance ng ating subdivision. And then marami mga tagalooban na halimbawa nasa mga 10 to 30 kilometers kung ganun tayo kalaki, no? Palagay po ba natin okay lang po sa kanila na maglakad papunta po dun sa ating evacuation area? So, medyo may kahirapan po ng konti, ano? So, bakit hindi po kaya natin pwedeng gawa ng pag-aaral na kung maaari, kung sa bawat street po ng ating mga subdivision, meron tayong mga coordinators, okay? And then, kung meron po tayong space na pwedeng pansamantalang doon po muna tayo pumunta, no? Bago tayo pumunta mismo directly doon sa ating evacuation area. Pansamantala, doon muna sila sa malapit. Okay? And then, kung kinakailangan po talaga na dali natin sila o pumunta sila doon sa evacuation site, baka magawan po natin ng paraan na meron po tayong sasakyan para magamit para pag-transport nating mga nasasakupan. Okay? So sa mga sa pagdating dito sa mga hazards, napakarami po Hindi lang po sa mga puno, sa mga poste na maaaring tumumba, kuryente. So marami pang iba, ayun po, pag-aralan po natin maigi po yung gano'n, pag-usapan po ninyo sa inyong mga pagpupulong. Okay. Next po. Okay, next po natin is letter D, conduct inventory of available resources and facilities that can be utilized during emergencies. So, dito po, pag-usapan naman po natin yung mga kagamitan na maaaring makatulong po sa atin, sa oras ng mga kalamidad. Kadalasan po sa ating meron po tayong tinatawag na clubhouse, sa mga subdivision. Okay, so, napakabihira po kasi ng mga ganitong hindi natin na-expect or napaghahandaan pa, But, I think yung ibang mga subdivision meron na. So, naghahanda na po sila, nagpe-prepare na po sila. Yung mga simple na kagamitan na maaaring makatulong, if in case na magtatayo sila ng kagaya po ng mga portable tent, okay, yung mga temporary shelters na kakailanganin natin. Okay? Ano pa? Yung mga kumot, ayan. Mga cooking utensils, okay? So, yan po yung mga ibang mga gamit, yung mga bagay na kinakailangan na hanggat maaari, at kung may pondo man tayo, may provide natin, para dumating man yung mga biglaang oras na kakailanganin natin itong mga ganitong bagay, kahit papano meron po tayong may po-provide, para sa ating mga residente. Ang next naman po natin is ito nga, letter E, make provisions for persons with disabilities, elderly, and mga pregnant women natin. So, ito nga po yung nabanggit na natin kanina, yung mga nabibilang dun sa mga vulnerable groups po natin. Okay. So, bigyan po natin sila ng priority. Okay? And also, kung yung mga kapitbahay natin, tulong-tulong po muna tayo dito para mas mapadali po yung ating pag-response, okay, dun sa
at pagpunta natin po doon sa ating mga evacuation area, no? So, alalayan po natin, lalo na yung mga seniors po natin, kung meron tayong mga may sakit, ano, or yung mga may buntis tayo. Tapos yung mga, lalo na yung mga, especially yung mga may mga maliliit na bata. Okay, so, ayan. So, pinaka-the best dito is pagka ganitong mga oras ng mga sakuna is the best dito is yung pagtutulungan natin, ano. Okay, next. Ayan, ito po, nabanggit na po natin kanina, no, yung identify hazard present in your area using the available hazard maps. Okay, so mas mainam po na kadalasan po may kagaya po nung ilang mga subdivision namin na napupuntahan na, no. Meron po silang vicinity map. Okay, doon po sa may guardhouse pa lang para doon po nakikita pa lang ng mga tao or ng mga residente bago sila pumasok yung itsura ng kanilang subdivision, ano. Tsaka yung mga kung saan po located yung mga emergency evacuation na area natin. So, nakalagay na po yan doon. Okay, so, next. Okay, now, dito naman po tayo sa evacuation area po mismo natin, ano. Kagaya po nung nabanggit natin kanina, no, dapat alamin natin yung inventory or kung yung ano yung mga materyales or yung mga things na kakailanganin natin. Okay? Para mabigyan natin ng temporary shelter yung ating mga residente, no? Okay, so ayan, ano, so mga kailangan natin dyan is yan, mga tent, okay, or kung paano natin ipoprovide yan, okay. So, isa yan sa mga dapat mga paghandaan na, no? Or pwede ba tayo gumamit ng, yan, kagaya niyan, parang yung mga sako lang, ano, yung mga tarpaulin, okay, so, yung mga DIY lang na para hindi naman tayo magastos or kung meron naman budget ang ating subdivision, pwede naman tayo mag-purchase ng mga tent, ano. Okay, so ano pa? Yung mga kinakailangan natin, ano, kung i-imagine natin kung ano yung mga kakailanganin ng mga residente natin pag nandyan po sila sa evacuation area. So, alalahanin po natin, ano, na ang tanging dalaw lang po ng ating mga residente kapag lumikas po sila ng kanilang mga tahanan is yung kanilang go bag. Okay? So, yun lang po. So, sa mga evacuation area, yan, kakailanganin po natin dyan, ano, una-una, yung mga pagdating sa sanitation na needs natin, ano, kailangan natin ng basurahan dyan, kailangan natin ng mga CR, mga temporary CR. Okay? So, ano pa po ba? Mga cooking utensils, ayan, mga importante din po yan, ano? Yung ating mga flashlights, ano? Kailangan din po yan. So, marami pa pong bagay, ano? Kung ano po yung mga kinakailangan na maaari po ng kailangan gamitin ng ating mga residente, ano? Dapat po yan napag-uusapan nyo po during meetings po ninyo, no? Para po napaghahandaan natin yung mga ganitong klase ng mga sakuna gawa yung paglindol na ito. Okay po. Yan, letter C po natin is formulate building and community evacuation procedures. Ito po, ano, sa pagbubuo po ng isang plano, okay, marapat na meron po tayong mga direktiba, no, or mga panuntunan kung paano po natin ito gagawin o isasagawa. Okay? At mas maigi po na meron din po tayong reserbang plano kung hindi po maging sapat or tama
okay, or tumugma yung ating unang ginawang plano, no? So, ito po yung tinatawag nating emergency plan, okay? So, tapos yung evacuation plan natin, ano? So, dapat meron po tayong naka-ready na plan B, di ba? Kung meron po tayong plan A, dapat meron po tayong plan B. Okay, so example po is yung dadaanan ng mga tao papunta po dun sa evacuation area. Okay? So meron tayong given na dapat or na nakaplano na po talaga na dadaanan, ano? Na what if kung yung pong plano na yon or kung yung kalsada na yon is na-destabilize na, hindi na po, unpassable na po. Hindi na po pwedeng daanan. Okay, sa mga kadahilanan, maaari may nakatumbang malaking puno or may poste na nakaharang, okay, na hindi na dapat daanan ng mga tao. Okay, dapat meron tayong isang plano pa na kung saan naman po sila pwedeng umikot. Okay po, so yun po yung ating plan B. So, ganun po sana ang paggawa natin ng plano. No? Meron tayong plan A, meron tayong plan B. Okay, so number 3, conduct earthquake drills. So again, napaka-importante po nito mga ganitong drills, ano? Lalo na sa mga subdivision, ano? Or sa mga barangays kasi bihirang-bihirang nagagawa. Ilan pa lang po yung nag-request sa amin na okay, mag-guide kami kasi sa pagko-conduct nila ng earthquake drill dun po mismo sa kanilang subdivision. Okay, so importante po ito para alam po ng mga residente natin kung paano po sila kikilos. Okay? Para alam po nila kung ano yung gagawin nila, kung saan sila pupunta, ano dadali nila. Okay? So, para po na pag-aaralan natin. Okay? Importante po yung nakakapag-practice tayo, nakakapag-drill po tayo. No? Doon po natin makikita kung ano yung mga kakulangan o yung mga dapat natin gawin. Okay, pag sumapit po itong tinatawag natin the big one. Okay, next. So, okay po, last topic po natin na itong tinatawag nating earthquake drill. Ayan, kung ano po yung mga bagay natin na kailangan po natin gawin ano kapag tayo po ay magko-conduct ng earthquake drill. Una-una po is yung tinatawag nating alarm phase. Okay? So, ito pong alarm phase na ito, okay? Ito po yung kailangan meron po tayong siren na gagamitin, ano? Para ma-inform natin yung ating mga residente, okay? Na may nagaganap na paglindol. Okay? Ang purpose lang naman po netong alarm na to is during practices or during drills, okay, sinisignify niya lang po yung time na meron po mismong paggalaw ng lupa, ano, meron po tayong earthquake, shake. Okay, so yun lang po yung sinisignify niya. Okay, so tumatagal lang po ito sa loob ng 1 minuto. Okay? Actually, ang sa mga naitala po nating mga kaganapan sa earthquake is hindi naman po siya lumalagpas pa ng 1 minuto, no? Matagal na po 'yun. Actually, sa totoong buhay po, saglit lang naman po 'yan. Pero ang nakakatakot nga po is yung distraction na kaya niyang ibigay. So, ayun po. So, in 1 minute, mag-a-alarm, mag-signify po yun na meron pong kaganapan or nag-shake po yung ating lupain. Okay? So, ano po yung unang-unang gagawin natin pag may shake? Drop, cover, and hold po tayo. No? Next po natin is eto, yung phase 2 response.
So, habang nag-a-alarm, okay, kailangan sasabayan po natin yan ng pag-drop, cover, and hold. Okay? Next po is evacuation. After po ng 1 minute, after po natin mag-perform ng drop, cover, and hold, okay, stop na po yung ating siren. Okay? Pasok naman po tayo dito sa phase 3, sa evacuation naman po. Ito pong evacuation, ito na po yung mga sa atin sa mga bawat tahanan natin, yung time na kailangan muna nating lumikas sa ating mga tahanan. Temporarily, kailangan po muna nating iwan yung ating bahay. Lumabas po tayo, papunta po dun sa ating evacuation area. So, dito po, kailangan bit-bit na po natin yung ating go bag. Okay? Again, yung mga dapat nating patayin, yung mga kalan, okay, yung LPG po natin, yung ating circuit breaker, ayan, make sure na sarado po yan, okay, and then, yung mga pintuan natin, bintana natin, okay, so siguraduhin po natin nakalak po ng maayos, okay. Next po, okay, ang phase 4 naman po natin is assembly. Okay? Okay, at the designated evacuation area, evacuees must be grouped together accordingly. Okay, so kailangan po pagdating natin doon sa evacuation area, makipag-cooperate po muna tayo sa mga opisyales, Magsama-sama po muna tayo, isang buong pamilya o yung isang buong street. Okay? So, sama-sama lang po muna kayo. Okay? Huwag po muna tayong hiwa-hiwalay para yung mga nag-aasikaso po sa atin, yung mga dapat mag-check sa atin, okay? Hindi po sila mahirapan, Next. Okay, ang next phase po natin, phase 5, after po natin sa gathering, head count naman po. So, dito, magkakaroon na tayo ng mag-check, yung checker po natin, yung nakakaalam kung ilan dapat tayo, Okay, so mag-check po yan. Kailangan kumpleto po tayo. Okay? O kayo po mismo sa bawat isang pamilya, alam nyo po kung ilan po kayo para nasasabi po natin doon sa mga officers natin na nakatalaga po para alamin yung actual na bilang po natin. Okay, ang pang-anim na phase po natin is ito po, assess the effect. Okay? So, kaganina po, nabanggit po natin, di ba, meron po tayong mga groups, yung ating mga engineering groups. Okay, so sila po ngayon yung magche-check ng ating mga tahanan, or gusali po. Kung yung integrity po ba ng ating bahay, pwede na pong balikan. Kasi, meron pong mga pagkakataon na yung ibang bahay po, lalo na yung mga medyo matagal na or medyo marupok na bahay, nagkakaroon po ng mga fissures yan, mga crack na kapag maalog ng konti, may mga possibilities na gumuho. Okay, so yan, importante po yan, ma-assess po muna bago po tayo bumalik sa ating mga tahanan. Okay, and then kung meron po tayo mga kailangan i-repair, okay, so yan po yung mga pagkakataon na gawin po natin yung mga ating mga pagre-repair. Next. Okay, so last phase po natin is ito pong phase 7, yung tinatawag natin evaluation of drill. So, ito po yung sinasabi, nabanggit po natin kanina, na kapag ka po may mga exercises or may mga drills na kinakailangan, or may patawag ang ating mga barangay or ating subdivision, makilahok po tayo, makiisa po tayo, Kasi dito po natin mabibigyan ng mitigations or yung mga pag-aaral or kung ano yung mga dapat pang gawin,
Okay? Dito natin may evaluate kung ano yung mga kakulangan. Okay? O yung mga dapat pang i-improve. Okay? Para dun sa gagawin nating response para dun sa earthquake. So, hanggang dito lamang po. Dito po natatapos ang ating presentation. Muli po, ako po si Gilbert Salamea in behalf of City Disaster Risk Reduction and Management Office. So maraming salamat po.